Kumusta mga idol? Bago natin simulan ang bagong love story ni Hanamichi Sakuragi, ay nais ko munang i-acknowledge ang writer ng kwentong ito. Walang iba kundi si Komi Edogawa. Ito ay isang fanfiction lamang at wala ito sa original na kwento ng slamdunk o manga. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Let's go! Pag-usapan muna natin ang nakaraang bahagi kung saan ay nagalit nga itong si Hanamichi at agad niyang sinisermonan itong si Icy dahil nga pakiramdam nito ay mangmang at walang alam sa buhay. Kaya naman nagulat itong si Icy sa sinasabi at paninirmo ni Hanamichi. What the hell are you talking about? I just asked what is the feeling of being in love. Kaya please, answer me. Or, mag-kiss na lang tayo. Maybe, with that, I will understand. Sabi ni Icy kay Hanamichi. Ano? Anong mag-kiss tayo? Nababaliw ka na ba? Bakit natin gagawin yun? Hindi naman tayo nagmamahalan. Sigaw ni Hanamichi sa dalaga. Para maramdaman ko kahit sandali lang. Wala pa kasi akong first kiss. Sabi nila nakakakilig daw yun. Pamimilit ni Icy at saka lumapit sa binata. Sa paglapit ni Icy, nagtatatakbo sa kama si Hanamichi at binato ng unan si Icy. Hindi mo yun mararamdaman sa halik lang. Ang pagmamahal hindi pwedeng daanin sa halik. Kahit sino pwedeng mag-kiss. Icy, pag na-fall in love ka, hindi mo ito maipaliwanag. Sa tuwing makikita mo ang taong mahal mo, may mga bagay ka na mararamdaman. Sa tuwing nakikita ko si Bibi Siki, bumibilis ang tibok ng puso ko na hindi ko maipaliwanag. Namumula ang mukha ko at hindi ako makahinga dahil sa kilig. Pag naman pinansin niya ako, napakasaya ko na parang pwede na akong sumakabilang buhay. At kahit hindi ka nila mahalin pabalik, masaya ka pa rin sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Sabi ni Hanamichi. Muling napaupo sa sofa si Icy habang yakap-yakap ang unan na ibinato sa kanya ni Hanamichi at sandali itong natahimik. Sa kabilang panig naman, sa bahay nila ni Kyuta, humahangos na narating ng driver ang mansyon. Manang! Sigaw nito sa pagpasok. Agad na nagsilabasan ang mga maids at si Manang sadel sa ingay nito. Bakit ka humahangos ng ganyan? Anong nangyari? Tanong naman ni Manang. Manang, si Miss Icy po. Tinakasan ako. Itinakbo niya po ang kotse ni Sir Aga. Humihingal na sabi nito. Ano? Bakit? Paano nakalabas si Miss Icy? Problema ito. Saan natin hahanapin ang batang iyon? Napakadelikado dahil gabi na at hindi pa naman siya sanay dito sa Japan. Pag-aalala ni Manang. Habang nag-uusap ang mga ito, ay lumabas si Kyuta ng kwarto na medyo nahimasmasa na dahil sa kape at pagmumunas ni Manang. Anong ingay yan? Gabing-gabi na. Nagmamarites pa kayo dyan, mga pre. Sermon naman ni Kyuta. Aga, si Miss Icy, tinakasan niya ang driver at kasalukuyan siyang wala rito sa mansyon. Sabi naman ni Manang. Ano po? Bakit yung hinahayaang makalabas si Icy? Wala yung alam dito sa lugar natin at nagmamaniho pa siya. Sabi ni Kyuta at agad na bumaba. Kinuha niya ang phone niya at biglang napahawak sa ulo niya. Pre, wala kang number ni Icy. Ano ba to, Kyuta? Kahit number ng babaeng nagtiwala sa'yo para mapangasawa mo, wala ka. Ano nang gagawin ko ngayon? Napakapabaya ako talaga.
Paano kung may nangyaring masama kay Icy? Anong gagawin ko? Inis na sabi nito sa kanyang isip. Tawagan niyo ang ibang driver. Hanapin niyo si Icy sa buong Kanagawa. Hindi naman makakalayo yun at tsak nasa tabi-tabi lang siya. Pag-aalalang utos ni Kyota at kinuha ang susi ng motorbike niya. Aga, lasing ka. Hindi kita hahayaang magmotor. Dito ka lang sa bahay. Hayaan mong ang mga driver na ang maghahanap sa kanya. Sabi naman ni Manang. Manang, hindi po ako pwedeng maghintay na lang dito. Kasalanan ko kung bakit umalis si Icy. Hindi po pwedeng nakatunganga lang ako dito habang ang mapapangasawa ko ay nasa labas ng ganitong oras. Sabi ni Kyota, pero umiling lang ang matanda. Hindi pumayag si Manang na lumabas si Kyota para maghanap kay Icy. Wala namang nagawa ang binata kung hindi ang mapaupo sa sopa. Re, anong gagawin mo? Oo, hindi ko siya gusto. Pero natatakot ako na baka kung anong mangyari sa kanya. Siya pa rin ang mapapangasawa ko at ang gusto ni Zeg ay mahalin at pakasalan ko si Icy. Paano ko gagawin yun ngayon? Tanong ng binata sa isip niya. Aga, umalis na ang driver para hanapin si Miss Icy, kaya kumalma ka na dyan. Sabi naman ni Manang. Manang, paano ako kakalma nito? Kahit isang street dito sa Japan, hindi niya alam at gabing-gabi na. Ano bang tumatakbo sa isip ng babaeng yun? Nakakainis siya. Sabi naman ni Kyota. Aga, naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi aalis si Miss Icy ng ganun na lang kung maayos ang pakikitungo mo sa kanya. Hindi siya nagpunta dito para pagbuntunan mo ng galit mo. Sermon naman ni Manang kay Kyota. Oo na Manang, kasalanan ko na. Huwag po kayong mag-alala. Sa oras na makabalik dito si Icy, hindi ko na uulitin ang lahat ng ginawa ko. Babawi ako sa kanya. Pangako yan Manang. Sabi ni Kyota nang may paninindigan. Ngumiti naman si Manang sa kanya. Tama yan Aga, hindi pa huli ang lahat. Sa oras na makauwi ang mapapangasawa mo dito sa bahay, sana gawin mo ang dapat gawin ng isang tunay na lalaki. Sabi ni Manang kay Kyota. Manang, matagal ka na dito sa pamilya namin. Sabi ni Papa, ikaw na ang nag-alaga sa kanila mula pagkabata nila. Tanong ni Kyota kay Manang. Oo, tama ka. 5 years old pa ang papa mo nung nagsimula akong namasukan sa pamilya nyo. Kaya hindi na ako nakapag-asawa ay dahil ibinuhos ko na ang buong buhay ko sa pagsisilbi sa pamilya nyo. Sagot naman ni Manang kay Kyota. Manang, parang ina ka ni Papa. Alam kong wala nang makapagpapabago ng isip ni na Mama at Papa tungkol sa kasal. Pero alam niyo po na wala akong pakialam sa mga negosyong meron kami. Ano po ba ang talagang nangyayari kung sakaling hindi kami makasal ni Icy? Tanong ni Kyota kay Manang. Aga, alisin mo na dyan sa isip mo na maaari pang mabago ang isip ng mga magulang mo tungkol sa kasal. Hindi naman babagsak ang negosyo nyo kung di kayo makasal. Hindi rin naman ito malulugi. Ang tanging gusto lang ng mga magulang nyo ni Icy ay magpatuloy ito sa paglago para na rin sa kinabukasan nyo at para marami pa kayong mabigyan ng trabaho. Sagot ni Manang kay Kyota. Pero Manang, hindi ko talaga mahal si Icy. May mahal akong iba. Sabi ni Kyota habang nakayuko. Maganda, mabait at matalino si Miss Icy. Hindi siya mahirap mahalin. At higit sa lahat, may tiwala siya sa iyo, Aga. Hindi pa naman huli ang lahat para sa inyo. Nakangiting, sabi ni Manang
kay Kyuta. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ni Kyuta kapag nalaman nito na kasalukuyan ay magkasama si Hanamichi at Icy? Kaya abangan natin ito mga idol sa